ibang klase ng messages ang aming natatanggap na si Marcos TV daw ay isang scammer. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba ako nandito? Ba't ko kaya ito ginagawa? Huwag na lang siguro. Hacker ka, sabi mo tutulungan mo kami, kaya kami nagbigay ng pera sa'yo. Manloloko ka pala, hindi ka legit. Manloloko ka, kinuha mo Gcash namin at imbis may laman pa iyon, kinuha mong lahat at hindi na namin mabuksan. Manloloko ka, akala namin tunay ka. Sinungaling ka, manloloko ka, scammer. Hacker na sabi mo tutulungan mo kami, kaya kami nagbigay ng pera sa'yo. Manloloko ka pala, hindi ka legit. Magmula pa noong 2024 ay ilan lamang ito sa maraming messages na natatanggap namin patungkol nga sa pang-i-scam na ito. Maging ang ilan sa binavlog ng aming team ay hinahanap na rin sa amin at nagiging masama na rin kami. Pero teka lang. Mukhang kailangan ko yatang sabihin o kailangan ko yatang ipaalam sa iba. Okay, simulan natin. Total, maaga pa naman, alas 5 pa lang. Sige. Tinatawag po tayo o napakaraming mga messages ang dumating sa akin magmula pa noon. Iba't ibang tao yung mga nagsasabi sa akin na isa daw kaming scammer. Bakit nga ba nila yun nasasabi? Sige, umpisahan natin. Simulan natin kay Jericho. Si Jericho ay isang beneficiary ni Commander na nung kasagsagan ng siya ay hindi makapag-vlog, tayo yung tumatayo o tumitindig para lamang hindi ma-stop ang channel ni Commander ng mga oras na yun. Unang beses na makapag-vlog tayo kay Jericho, nakilala natin siya sa bayan ng Panganiban at may mga natanggap akong messages na nakapanood sa channel natin sa video ni Jericho dahil si Jericho ay in-upload natin sa aking channel. Ngayon, ang sabi nila, ang daming mga messages na binabato sa akin na bakit daw hindi na natin binalikan si Jericho? Bakit daw isang beses lang natin pinuntahan? Kagaya din daw ba tayo ng ibang mga charity vlogger na pagkakakitaan lang ang mga kababayan nating Pilipino? Napupunta tayo sa isang pamilya at i-vlog natin at kapag hindi nagka-views, hindi na natin babalikan. Well, andito na lang din tayo. Sa mga hindi nakapanood sa channel ni Commander na nagbabato sa amin ng mga messages na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga videos na ito. Paano pag break time? Natabi na lang. Kambay na lang. Tabi. Yung iba naka-uniforme na daanan namin kanina. Naka-uniforme sila. Uniform po sila. Ano, kahit Friday na. Ano? Itong damit na to, bili mo pa ba to o bigay lang? Bigay lang po yan. Bigay lang lahat yung mga damit na yan. Bigay lahat sa akin. Dahil sa dyan, bigay din. May gusto sa ating tumulong para makapagtapos ka ng pag-aaral. Di ba, Tay? Kapagandang balita ng Tay. Maraming salamat. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Itong napanood ninyo ay yung pangatlong pagbisita natin kay Jericho at sa kanyang ama sa bayan nga ng Panganiban. Dahil nga ng araw na ito ay dito natin nakita kung gaano kasaya ang mag-ama dahil nga sa naibigay na scholarship para kay Jericho. Dahil nga gustong gusto niya na makapagtapos ng pag-aaral, subalit wala na silang halos kakayahan dahil na rin nga sa na-stroke ang kanyang ama at wala rin sa piling niya ang kanyang ina. Kung gaya't maging kami ay labis-labis ang pagkasaya ng araw na ito dahil nga sa isang sponsor na tumulong din kay Commander para nang sa ganon ay mabigyan ng pagkakataon na makapagtapos ang batang ito. At ang susunod nyo naman na mapapanood ay ang pang-apat na pagbisita natin sa mag-ama ni Jericho. Di ba, Jericho? Gising ka pag umaga, di ka mag-almusal, papasok ka. Ay, naranasan mo yung ganun? Natulog ka na nang walang kain tapos Pumasok pa po ng ano. nang wala rin kain. Ano ginagawa nyo sa asin? Umuulam po namin. Paano ang pag-uulam? Minsan na tubig asin po. Bilang anak, Jericho, gaano mo kamahal ang tatay mo? Sobra. Kahit anong pong bagay, hindi ko kayang pagpalit ng tatay ko. Laki po kasi ng utang na loob sa tatay ko eh.
So, simula po magkahiwalay sila ni mama, siya po nagpalaki sa akin. Ibig sabihin, geometry sa ano to? Math? Tama ba ako? Po. Competition, parang ganun? Wow, ibig sabihin magaling ka sa math. Baka po mamatay, maglulutsawang sila, kita ko lang mapitos. Dahil kung makatapos sila, hindi na sila sila ng mga tao, uli-uli ka yan. Grabing kapal lang po mo, Jericho, pero pasalamat din dahil may nagbigay. Ano? Binigay ng kapitbahay. Tapos karton. Tapos ko sa akin doon. Pero alam mo, Jericho, yung ganyan na dinadanas ng tao, yan pa yung, kayo pa yung mas mga nagiging matibay pagdating ng araw. Di ba? Kayo yung mas malakas na hindi nasanay sa luho. Napanood ko po yung vlog mo sa mag-amang Jericho at sa tatay niya. Nasasabi sa akin na stroke, nakakaawa po ang kalagayan nila. Wala pati sila maayos na tirahan. Sabi, kasi nga sira-sira yung bahay nyo. So nais ko sana magpaabot ng kunting tulong para sa kanila. May pinabot siya sa inyong 11,000 pesos. Diba? Tingin niyo makakatulong? Ay, Malaking tulong po. Napakalaki. Ha? Napakalaking tulong. 20, 50, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000. Ay, maraming salamat sa iyo. Sana ay marami ka bang matulungan katulad namin. Ako ay nagpapasalamat sa iyo. Wala ka na matulungan sa amin. Makikita natin sa video na yan, yan yung pinakahuling video na in-upload ni Commander sa channel niya na hindi ko na in-upload sa akin. Ito yung sinasabi kong mahirap man pero kailangan kong gawin. Na sarili ko rin yung nakikita sa channel ni Commander. Na once na i-upload ko din yung video na yon para lang din makatulong sa channel ko, hahanapin ng ibang tao. Hindi ko alam kung mistake ba namin na hindi ko na ulit ipinakita yung part na yon sa channel ko. Okay, pasensya sa part na yon. Ngayon, marahil sa video na ito ay masasagot na ang maraming katanungan ninyo na hindi lang natin isang beses pinuntahan si Jericho. At dumating pa nga sa punto na siya ay isa ng beneficiary ni Commander bilang scholar sa tulong din ng sponsor. Ang sabi nga sa akin ng mga kasamahan ko sa team ay hindi na para sabihin pa natin ang mga bagay na ito, pero sa tingin ko ay tao lang din tayo na nasasaktan din sa mga nare-receive na komento ninyo. Dahil kahit kami ay nahihirapan man sa grupo namin, ay pinipilit pa rin naming magawa ang best namin para lang makatulong sa mga kapwa nating Pilipino sa abot ng nakakayanan namin. Kaya nga lang ang masakit, ganito pa yung mga natatanggap natin. Pag-usapan naman natin ang sinasabi ng karamihan na si Marcos TV daw ay isang big scammer at wag na wag daw kayong maniniwala sa akin. Ngayon, alam ko ang tinutukoy ng mga taong ito. Way back 2024, inilabas ko sa aking page na mag-ingat ang lahat sa mga lumalabas na scammer na gumagawa ng mga peke na page na kagaya ng sa atin. At way back 2024, meron pa ngang mga sponsor na gusto sa atin magpadala ng isang malaking halaga na hindi nila inaasahan na mangyayari, na ang mapapadala nila ng kanilang pera ay ang scammer. Alam ko na pwedeng mangyari ito dahil marami na ako nakikita sa social media na ganito rin ang mga nagiging experience. Kaya nga palagi kong ipinapaalala sa karamihan, palagi mag-ingat bago magpadala. Dahil ang Marcos team ay wala pong hinihingi na kahit anuman na information o anumang halaga sa mga sponsor. Alam nyo mga kabayan, kami man ay laki sa hirap, maraming pinagdaanan din sa buhay. Pero kahit kailanman hindi namin naisipan ang mangnakaw ng pera ng ibang tao. Pinalaki kami ng aming mga magulang na may takot sa Diyos at matuto na respeto sa ibang tao, lalo na kung pinaghirapan ng iba. Sa totoo lang, ang aming kinikita sa social media ay talagang halos hindi sumasapat para matustusan ang aming ginagawa o ang aming kagustuhan na makatulong. Pero sa tulong ng aming mga panalangin, kahit papano ay nagagawa pa rin namin. Masakit man sa aming damdamin yung paratangan ng ganito, dahil alam namin sa sarili namin na wala kaming kahit anuman na ginagawang ganito. Kahit kami ay halos hindi umuusad para sa pangsarili namin, dito sa ginagawa namin pag-vlog ay ayos lang yun sa amin.
Marami mang kaming gustong bilhin para sa aming mga sarili, para sa aming mga pamilya, pero hindi namin yun magawa dahil nga sa pinasok namin na content na ganito na sa halos hindi nga sumasapat ang aming kinikita para lang makatulong, ay iginagapang para namin ito para lang may pagpatuloy dahil napamahal na sa amin ang ganitong ginagawa. Dahil hindi sinasabi ko nga na hindi ko na may imagine pa kung darating sa punto na titigil kami sa ganitong gawain. Pero hindi ang manguha ng pera ng iba. Sa totoo lang ay maging sa lugar namin mismo sa bayan po ng Kapalonga ay napakadami na rin lumalapit sa akin na sinasabing yung kanila daw mga Facebook page ay nahack na nung Marcos TV channel na gumagawa ng kagaya ng sa atin. Sa totoo lang po ay madali lamang malaman o ma-identify kung legit ba ito na page natin o hindi. Dahil makikita natin sa panggagaya ng scammer na ito ay meron pa rin pagkakaiba between sa original natin na page at sa ginaya lang na page. At pangalawa, may isip po natin sa mga humihingi ng tulong sa amin na sila yung karaniwan na nai-scam nitong scammer na ito dahil sila daw ay hinihingian ng pera nitong scammer. Kami po ay tumutulong, hindi humihingi sa mga humihingi ng tulong. Kaya't naisip ko na rin na gawin ang video na ito para na rin maging awareness sa iba na nagsasabi sa amin na kami ay scammer. Muli po ipapalam ko sa inyo na hindi po kami ang nanloloko sa inyo. Kaya't ang mabuti po natin gawin ay maging sigurista po tayo at mag-ingat sa mga ganitong scammer. Alam nyo, sa totoo lang napapaisip din ako. Kung ito bang mga nagsasabi na ito ay talagang na-scam ng scammer o sila ay nagbibigay lang ng mga ganitong komento para hilahin tayo pababa. Pero ganun at ganun pa man, kung ito man po ay may katotohanan para sa mga taong ito na nagbibigay ng message sa atin o ng mga comment, sana po sa susunod ay mas maging sigurista po tayo. Siguraduhin po muna natin yung mga bagay-bagay bago po tayo magbigay ng mga information o anumang halaga sa kanila. Muli po, hindi po namin magagawa ang mga sinasabi ninyo. Kaya't sana ay mag-iingat ang lahat dahil sa panahon ngayon ay napakarami na ng mga tao na hindi lumalaban ng patas. Kaya't sana po ay maging alisto po tayo sa mga ganitong pangyayari.